Succulent Blaze, it's me again, Aika. So ayan guys, super lakas ng hangin dito sa amin. Ay, grabe. Ayan. So ngayon, ang ating ganap is magtatanggalan tayo ng mga dry leaves dito sa ating mga succulent. Tatanggalin lang natin yung mga laglag na dry leaves. Ayan. Super hangin dito guys. Ayan, tatanggalin natin to. Kasi pwede itong pamahayan ng mga insects and yung mga insects na hindi nakakatulong dito sa ating mga succulents, sa mga plants natin na pwedeng pagsimulan ng mealybugs and aphids. So tatanggalin lang natin. Ayan, may nalaglag dito na dahon ni peach snow. Ayan, meron ng pop. So lagay ko lang yan muna dyan. So yan, natanggal lang natin yung mga dahon-dahon dito. Yan. Katabi kasi nitong rock ko yung yung halaman ni mama na may maliliit na na dahon. Ayan, hindi ko alam kung anong tawag dito. Maliliit yung dahon niya and then dumidiretso dito pagka humahangin. So bonus na lang, buti na lang merong ganito dito. So medyo may net dito sa taas ng rako, so nasasala ng kahit pa paano yung mga dahon. Pero syempre may lumulusot pa rin, kaya may mga nalalaglag pa rin na dahon and bunga niya. Na dahon and bunga niya dito sa mga plants ko. Ayan. So yun guys, naputol yung video natin. May tumawag kasi sa akin. So yan ulit. Tatanggalin natin yung mga yung mga bunga nung halaman dito sa tapat ng plant truck natin. Yan, ang pangat kasi niyan pagka natutuyo na. Ayan, so everyday ko tong ginagawa. Hindi naman pala totally everyday, pero pag sinisipag ako kasi minsan super dami, lalo na pagka ganitong panahon na super hangin. Talagang ang daming nalalaglag na dahon yan at saka ng bunga. So ayan, tanggal tayo. Then ito naman yung mga propagation natin na cuttings. Yan, update na din. Ayan, malalaki na sila and may na sila, may mga roots na sila. So dadagdagan na natin ng soil mix siya. And then pinapalaki-laki ko lang tong mga iba. Yan. Then ikakat ulit natin siya para mag-lush siya. Ayan. So ayan, may makikita nyo, may kalat-kalat na dahon dyan. Ganyan lang, pinapabayaan ko lang sila. Ayan. Then na yan, pinapabayaan ko lang sila and then na sila dyan, mabubuhay na sila dyan. Ganyan lang ako mag-propa. Hindi ko masyadong ini-stress yung sarili ko sa propagation kasi matagal kasi mag-propa talaga, lalo na kung true leaves ka magpo-propa. Talagang aabutin ka ng taon para mapalaki sila. Pero may mga times na mabilis sila lumaki. Ayan yung mga leaves nila. Ayan, ganyan lang yung ginagawa ko. Then chine-check ko din yan isa-isa. Yung mga leaf propa na yan, kailangan mo silang i-check isa-isa kasi favorite hiding place yan ng mga mealybugs. Wait, papakita ko sa inyo yung isang leaf propa natin na may mealybugs. So yun, alam ko dito yun hindi ko muna tinanggal para makita nyo. Ito, so malimit ako mag-check ng mga natin, mga leaf propa. Kasi nga may mga nagtatagong mealybugs. Tignan nyo to, leaf propa ni peach snow. Ayan nakikita nyo ba yung puti na yon? Ayan, mealybugs yan. So kailangan nyo wait lang, mag-focus ng cam. Mahirap Ayan, may mealybugs. So ito yung isa sa dapat nyong gawin if mag-ever magpopropa kayo ng leaf. Kailangan i-check nyo, lalo na kapag may roots na, kasi may mga pupuntang mealybugs dyan minsan. If makikita nyo yan, minsan sobrang daming mealybugs. Yan, kailangan nyo silang isa-isahin. So yung mga leaf propa ko talaga iniisa-isa ko, lalo na kapag may roots, kasi kalimitan may mealybugs. Hindi man lahat, meron dyan, may isa dyan.
na natatanging na magkakaroon ng milibag. So, ginagamitan ko yun ng tweezer. Ito yung tweezer ko. Yung matulis yung dulo. Para, yun, tutusok-tusukin ko lang yung milis. Then, ayan, mamamatay na siya dyan. Ayan. Ganun na yung gawa ko. Or minsan, pag tinatamad ako, ini-sprayan ko ng, ng denatured alcohol. Pero ngayon, dahil sinisipag tayo, magtutusok-tusok tayo ng mga millibugs na yan. Yan, kasi hindi yan nakakaganda sa ating leaf propagation. Yan, wala na. Yan, bakas na lang yan. Yan, tapos check ko din yan, yung mga ganyan. Yung mga leaves na nauhulog. Guys, tignan nyo tong pinutol kong peaches, no? Tignan nyo, dahil nasa ilalim siya ng puno na yan. Ang halaman na yan, ayan. Puro bunga siya. Ayan, so kailangan ko talaga siyang linisin. Para hindi siya maging hiding place ng mga millibugs. Ayan na yung update sa pagputol natin sa kanya. Ayan, may mga na siya, babies, dahil nasa likod siya, hindi ko siya nakikita. So ngayon, kailangan natin siyang linisin. Yan. Tagbunga kasi to eh. Hindi, super lakas ng hangin dito sa amin, kaya naglalaglagan talaga yung mga niya, yung mga bunga niya. And then guys, ito na pala, ito yung Chloe ko pala na taon na to sa akin, import to from China. Ayan o, trailing na siya. Madami na din akong naging propagation dito. Ito yung kauna-unahan kong Chloe. Yan, stress na din siya. Iba yung color niya ngayon, nagpipitch siya. Ayan, kung makikita nyo, super trailing na siya. And kalbo na yung dito niya sa taas, kaya nilagyan ko nitong sasakuin. Ayan, if makikita nyo, walang laman yan. Kaya nilagyan ko siya niyan, sasakuin na yan. So yun nga, yan na yung pinakamatanda nating Chloe. Ito propagation ko din sa kanya, itong Chloe na nandito. Ayan o, super haba na din niya. Ayan. Ayan. Nilagay ko siya dito sa basag na paso para maganda pag nag-trailing. Tapos nilagyan ko siya ng mga mirene dito para hindi siya panot. Kasi wala na siya dyan eh. Wala nang yan. Ayan, may mga bunga-bunga pa talaga dyan nalalaglag. So ito yung hybrid Ellen natin na pinagkakat ko din. Kaya ayan, super dami kong kinat din dito sa hybrid Ellen na to. Madami na din ako na-propagate. Ayan, tapos ito, ayan, pinagkakat ko siya, tapos lumalabas sa stem niya yung mga pups niya. Okay, balik tayo dito kay kay Chloe. Yan, super bait ni Chloe, nagtitrailing siya, and then lumalabas din sa stem niya yung mga babies niya. Ayan, pagka ganito na, kahit hindi nyo siya ikat, lumalabas yung babies niya. Then ito nga pala guys, yung ko, super bomb ko na bonsai. Na siya dito, sapat na to, mga 2 years or 3 years na siya dito. Ganon. Ayan, super, yan. Dati ito lang yan, ito lang head na yan. Ngayon ayan, nag-babies na siya dahil naka-bonsai siya. Ayan, ganyan lang kaliit yung niya, pat niya. Ayan. Super light ako sa 2x2 lang siya dyan. Then, super na ng soil niya. Hindi ko na pinapalitan kasi nga pinapa-bonsai ko. Ayan. Super chubby ng leaves niya. Ganyan yung mangyayari sa kilid nyo kapag binonsai nyo. Dahil maliit lang yung pot niya, maliit lang talaga siya. Kaya sabi ko, bonsai siya. So, pag nilagay nyo yung sa kilid niya sa malaking pot, maglalas siya. And then, lalaki din. Sa situation ko kasi, limited pa yung space ko. Kaya, hindi ako nagpapat ng malaki. Pero, in time, pagka may nakapagpagawa tayo ng greenhouse na malaki, yan, aanahan natin yung mga graptos natin. Ayan, tatrabahuhin natin talaga sila para maging lush talaga sila. Ayan, so yan, kagabi hindi pa rin ako nakapag-dilig sa kanila, kaya amusin pa rin sila. Super lakas nga kasi ng hangin dito sa amin, so ang lamig kapag kagabi, kaya hindi na ako lumalabas. Ayan, si ating cheesecake from Benguet ay super lush and chubby. Yan, nagasgas ng ng net natin. Ayan, nagpa-flower na naman siya, so tatanggalin ko na agad kasi mainit ngayon, so season ng milis, kaya
iniingatan ko muna sila na wag mag-flower ng mag-flower. Then ito si Psyche. Yung lagi natin susunog na Psyche. So far okay na siya. Ayan, nag-baby na siya. And then may flower din siya. Ayan, ito, baby pala to. Ayan o, tas dyan nag-flower. Ang galing. Ayan, parang may milis pa sa ilalim. Check natin. Wala naman. Ayan. Ayan yung Leticia natin. Medyo nahihirapan ako kay Leticia. Hindi ko alam yung gagawin sa kanya. Or dahil maliit lang talaga siya nung nabili ko. So, maghahanap tayo ng Leticia na lash din. And then, ito yung mga propagation natin ng hawo. Ayan. Mga uhaw na ulit sila. Binibenta ko tong mga to eh. 15-15, 20 lang sila dito. Then, ito yung lash nating ni Renee. Ayan. And then, yung ano natin dito, pat natin dito ng Mendocino na pinagkakat ko. Nilagyan ko muna nito kasi nababurn si ano, ayan o, nasusunog si, sino nga to? Hindi naman siya si Pink Puppet. Kalimutan ko yung, si Purple Card. Ayan. Ayan tuloy yung nangyari sa kanya. So, nilagyan ko muna siya ng cover. As in, pagka tanim ko kasi sa kanila, pinabayaan ko na sila dito. And then yan, marami ng sibol yung cut natin ng Mendoza. Yan, konting intay na lang, magiging lash ulit yan dito. So, yan, kukoveran na ulit natin siya nila yan. Para hindi sila masyadong arawan. Then, ito si Golden Barrel ko na, hindi ko na alam kung bakit ganyan, courting ba siya or what. Pero may mga new, ano siya, new thorns. Ganda niya. Parang gusto ko bumili ng Golden Barrel. Mabilis lang kasi siya palaki. Yan. Yan yung Golden Barrel natin. And then dito, ayan yung ating mga ibang hawon. Nilagay ko dito para mag-baby sila. Then ito yung Purple Card natin na nag-lash na din siya. Kakatawa si Purple Card doon, nagbe-baby siya sa gilid-gilid ng mga ano niya, ng mga rosette niya. Yan, para maging lash siya. Ito si Frost Flower. Yan. Ito hindi ko pa pala na-check ito kung may ano, kung may roots. Ayan na lang. Hindi ko masyado to pinapakailaman para mabuhay natin. Ayan, kahit dito sa loob ng rack mayroong bunga. Ayan din. Ayan, may kalawang. Nalalaglag na kasi tong tong rack na to. Papalitan na natin to. May pina-welding ako na plant rack. And baka dumating na siya later. So, ayusin na natin yung part na to. So, makikita nyo mag-iba na yung ayos nitong part na. Yan, yung part na yan ng garden natin. Yan. So, update naman guys dito sa part na to ng garden natin. Dito sa gilid. Yung propagation natin ng Purple Delight, may mga stem na natuyo. So, tinanggal ko na. Meron din naman ayan, nag-success. Nagbigay ng baby. So, meron din natuyo. Yung iba, iniintay ko pa if matutuyo sila or nagpupush pa sila ng pops. Then, ito si Korean Rosette. Ang cute na Korean Rosette. Ang liliit ng ano niya. Parang ayaw niya. Okay naman siya dito sa pwesto niya. Pero, bakit lumiliit yung mga rosette niya? Natutuwa lang ako sa kanya. Ang cute ng rosette niya. Ayan. Ayusin natin to. Mukhang na-overwater ko to. Ayan. Then, ito yung Luella natin na hindi ko na din maintindihan kung ano yung itsura. Ang hirap tanggalan ng dry leaves ni Luella. Ayan. Hindi pa natin naayos to. Sobrang tuyo na ng potting mix nila, kaya kailangan natin silang diligan. Siguro dahil sobrang hangin dito, kaya mabilis matuyo yung potting mix nila. Yung melon natin, nanilipat ko na sa malaking pot para naman lumaki na din siya. Yung coconut ice natin, carry naman. Ay, speaking of coconut ice, di ba tatandaan nyo meron tayong hot pink, ayun, natuluyan na siya.
Kinuha ko lang yung mga rosette niya na pwede pang isalba. And then, ayun, nasa recovery natin. Ayan, super dungis nila. Kasi nga, super alikabok dito sa amin. Ay, pakita ko sa inyo yung dahon ng mangga. Ayan, ang lakas ng hangin. Ayan. Ang dog ko nandun. Yan, be! Kabantay sa mga plants ko lagi yan eh. Yan, din ito yung Roma natin na nagkaroon ng mealybugs. Okay na siya ngayon. So, dito ko na siya nilagay. And then, ang ating mule. And then, Shangri-La. Ayan, ang ating Mendoza. Kailangan na din ng dilig. Ayan. Ito na yung naripat nating pink rose. Niripat ko na siya sa mas malaking pot. Para mas lumaki siya. And then, yung moonbee natin na pagkabait-bait. Yung Marcos natin, may mga pops na sa mga pinutulan nating stem. So, wait na lang natin lumaki. Ayan, koala natin. Ito yung Ellen natin and Alice Evans. Ayan. So, yun lang naman guys. Yung update dito sa ating garden. Ay, pakita ko tong mga pops ng Arunpei natin. Ayan o, ang ganda. Super bait ni Arunpei ikat. So, yun lang guys. Thanks for watching. Bye! Pasok na ako. Maambon na. Bye!